Magandang hapon po sa inyong lahat. Naririto na naman tayo para sa isang online usapang bokasyon. Ito po si Father Randy De Jesus, ang inyong kalakbay sa pagtugon. Ito po si Earl Tan, ang inyong kalakbay sa pagtugon. At ito po si Carlo Malaluan, ang inyong kalakbay sa pagtugon. Sa hapon pong ito ay makakasama natin ang dalawang kapatid na seminarista na makikilakbay sa atin upang magbahagi ng kwento ng kanilang pagkamangha at pagkahumaling sa bokasyon. Sila po ay sina Seminarian Carlo Emanuel D. at gayon din si Seminarian Ichiro Luis Abaygar. Para simulan ang ating bahaginan sa hapon na ito, pangungunahan ni Earl ang opening prayer at ang pagbasa ng salita ng Diyos ni Carlo. Alalahanin po natin na tayo ay nasa banal na presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panginoong Jesus, sa iyong paglalakbay sa Galilea, kay daming mga mata ang nakasaksi, kay raming mga tainga ang nakarinig, at kay raming mga hakbang ang sa iyo ay nakilakbay. Upang makita, marinig, at upang palad ka. Sa pagpapahayag po ng paghahari ng kaharian, ipinahayag mo na ito ay ang paghahari ng isang kahariang di mapapantayan ng lupa, pagkat ito ay ang kaharian ng pag-ibig, pag-asa, at pananampalataya. Ito ay ang kaharian ng Diyos. Naririto na naman po kami sa hapong ito, nakikilakbay sa iyo, upang aming mamala sa usapang bokasyon ang mga kwento ng iyong pagtawag sa amin. Pukawin mo po ang aming mga puso at kalooban, nang sa gayon, sa aming pag-uusap-usap ay magdulot ito ng kaliwanagan sa sangkatauhan at papuri sa iyong banal na ngalan. Ikaw na nagmamahal sa amin, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Mateo. May isa namang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, ano pong kabutihan ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo ko tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lamang ang mabuti. Ngunit kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga kautusan ng Diyos. Alin sa mga iyon? Tanong niya. Sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, igalang mo ang iyong ama at ina, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sinabi ng binata, tinutupad ko na po ang lahat ng iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Sumagot si Jesus, kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap ang pinagbilhan, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Maglaan po tayo ng sandaling katahimikan. Sa hapon pong ito ay ating bibigyang pag-uusap at pagbabahaginan ang kwento ng pagkamangha at pagkahumaling. Sa mga nagdaan nating bahaginan ay nagawa nating mapag-usapan at mapagnilayan ang kwento ng simulain at ang kwento ng pagtawag. At mula sa karanasang yaon, nakikita natin kung paano ang Diyos ay kumikilos sa ating buhay simula pa ng ating pagkabata. Sa hapon pong ito, bibigyan natin ng pansin
ang mga yugto at sandali kung saan nagawa natin na maibaling ang ating kamalayan, ang ating paningin, at ang ating pansin at pagpapahalaga sa isang direksyon ng buhay na ipinag-aanyaya ng Diyos sa atin. At tutulungan tayo ng ating mga panauhin ngayong hapon upang palaguin, pagyabungin ang ating talakayan patungkol sa kwento ng pagkamangha at pagkahumaling. Simulan po natin ang pagbabahagi mula sa ating kapatid na si Seminarian Ichiro Abaigar at kanyang ibabahagi sa atin ang kanyang kwento ng pagkamangha at pagkabighani. Magandang hapon sa iyo, Ichiro. Magandang hapon po, Father Randy. Sa pagkakataong ito, maganda siguro, Ichiro, na ipakilala mo ang iyong sarili bago mo simulan ang iyong pagbabahagi. Magandang hapon po sa lahat, lalo na sa inyo, Father Randy, at ang mga brother na ating kasama ngayong hapon. Sa mga tagapakinig at tagapanood din sa live streaming ito, ako po si Ichiro Luis Gutierrez Abaigar. Taga-Samar po ako sa Diocese ng Calbayog. Isa po akong seminarista at kakagraduate ko lang po ng senior high school. Sabi nga po ni Father Randy, bago kami mag-umpisa, sabi niya merong dalawang klaseng attraction, ang external pati at ang internal. Nahumaling po ako sa uumpisahan ko po ito sa external attraction kung bakit nahumaling akong pumasok at magservisyo sa Panginoon. Noon po kasi maliit pa ako, tinuturuan na talaga ko ng mga magulang ko kung paano maging malinis sa sarili. At doon din po hanggang sa paglaki ko, natutunan ko na maglaba, magplancha, at kapag pumapasok ako ng paaralan, laging pinapaalala sa akin ng mga magulang ko na wag daw ako malikot sa school dahil na madudumihan ang uniform ko o baka magusot ang uniform ko. Puti pa naman. So kaya ang naging parang lumabas ko masyado akong sa sarili. Naging maingat po ako. Ayokong nadudumihan ng damit ko, nagugusot. Ayokong pumapasok sa school na hindi nakaplantsa ang damit ko, tapos ang pantalon ko. Tapos hindi din po ako umalis ng bahay kapag hindi ako naliligo bago lumabas. So yun po ang tinuro sa akin ng mga magulang ko, maging malinis sa sarili. Kaya hanggang sa paglaki ko, hanggang ngayon, natuto po akong maging malinis sa sarili. Kaya yun po ang naging attraction ko sa mga pare, lalo na pag sumisimba kami araw-araw o kaya pag linggo, lalo na kapag linggo, dahil nga nag-umpisa sila sa pag-entrance mula sa Porta Mayor ng simbahan papunta sa altar. Kaya yun ang naging dahilan kapag nakikita ko talaga nga maganda yung suot ng pare, planchado, at yun nga po, maayos ang kanilang tindig. Lalo na po nung elementary pa ako, meron akong na iniidolong pare na talagang napakalinis niya sa sarili at nagaganda ang vestments na sinusuot niya. Kaya sinasabi ko sa mga magulang ko, sana pagdating ng panahon, magiging ganun din ako. Maging katulad niya rin ako. Lalo na pag nakikinig ako sa mga hobby niya at na-inspire ang mga magulang ko. Kaya ang nangyayari, pag uuwi natin sa bahay, kinikwento, ina-explain ng mama ko sa akin kung anong sinasabi ni Father nung nag-humili siya sa altar sa misang yun. So, kakaroon po ako ng knowledge at
lumalawak ang aking isipan pagdating sa simbahan. At kaya naman hanggang sa paglaki ko hanggang ngayon, nakita ko din, na-realize ko din dahil nga nagkaroon ako ng 2 taon na pag-aral sa pag-attend ng school sa seminaryo, nakita ko din ang kahalagahan. Parang doon ko na-encounter yung internal attraction kung bakit ba talaga pagpapari ang gusto ko. So, naramdaman ko po sa puso ko sa tuwing nakikita ko. Dahil kapag summer po, nagkakaroon kami ng summer apostolate. Ina-assign po kami ng 1 month sa parokya dito sa Diocese of Talbayog. Kaya nakaka-encounter kami ng mga tao pagdadating namin doon. Mga barangay, kaya yun ang naging dahilan din kung bakit naging impression sa pagdating sa bukasyong ito. Dahil nga nakita ko ang serbisyong ginagawa ng mga pare, lalo na miski ako isang seminarista pa lang, pero kahit konti na-experience ko na din yung mga ginagawa nila. Pupunta sila sa mga barangay, nakikipag-usap sa mga tao, nagmimisa, bibigay ng barangays na hindi talaga napupunta dahil nandito sa probinsya, mahirap lakarin at matagal ang maglalakad papunta sa mga interior barangays. At minsan merong mga pagkakataon na nakasama ako ng pare pumunta sa mga ganong lugar. Kaya nakita ko ang totoong pagsakripisyo nila, totoong pagmamahal nila sa kanilang mga bukasyon. At kaya naman ito sa tuwing sumasapit ng Huwebes Santo, nakikita ko din sa mga pare kapag naghuhugas silang ng mga paa ng mga apostolate. Doon ko nakita yung totoong kahulugan, totoong meaning ng pagiging mabuting pastol. Doon ko nakita yung significance ng serbisyo sa tao, ang pagmamahal sa Diyos. Dahil nasabi ng Panginoon na kung mahal mo ako, mahalin mo rin ang kapwa niyo. Kaya nga, sa reflection ko din ito sa araw na to, kaya nakita ko din yung kapag sumasapit ang Huwebes Santo, nakikita ko ang humility na pinapakita ng mga pari natin, yung kanilang pagmamahal sa kanilang ginagawa at sa attitude nila sa servanthood sa kanilang mga kapwa. Sa tuwing hindi ko din kasi talaga ma-imagine kung bakit kailangan, iniisip ko nga minsan, bakit ba kailangan gawin pa ni Jesus yun? Bakit ba kailangan gawin pa ng mga pari dito? Nasa altar ka at napakaraming mga taong nakakakita sa'yo, tapos hugasan mo paanak ng apostoles. Hindi ko nasabi ko nga, baka noon hindi pa naman uso ata yung sabon, tapos ang baho-baho pa ng mga paa ng apostoles. Tapos hindi pa uso din ang mga tsinelas nun, tapos ang dumi-dumi pa ng mga paa ng apostoles. Kaya sabi ko, mas grabe ang sakripisyong na-encounter ni Jesus, ng Panginoon, noong kanyang kapanahunan, kanyang servisyon nandito pa sa ibabaw ng lupa. Kaya naman, ako ay inspire. Yun lang naka-inspire sa akin at until now, yun pa rin yung nakaka-encourage sa akin kung bakit gusto kong maging pari sa pagdating ng panahon.
Dahil gusto kong ipakita sa mga tao at lalong-lalo na sa Panginoon ang totoong pagmamahal ko sa Kanya. Ang totoong pagmamahal ko sa mga tao. Dahil na kahit sa pagpakita pa lang ng pagiging pagkumbaba ay napakalaking epekto na pala ito sa sangkatauhan, sa mga taong na nai-encounter mo araw-araw, sa mga taong kasama mo araw-araw. Kaya nga, sabi ko sa sarili ko, hindi naman importante kung ano nga bagay ang binibigay or pinapagama sa atin ng mundong ito. Pero importante pala yung pagmamahal mo sa kapwa mo, ang pagpapakita mo ng mabuting gawa sa Panginoon. Kaya po, kapag patuloy ko, kahit mahirap, dahil na under formation pa rin ako until now, at matagal pa marami, sabi pa nga nila, marami pang bigas ang aking kakainin, at hindi pala bigas. Rice na pala kasi ang bigas hindi pala to. So, maraming kanin ang aking kakainin bago ko ma-reach yung aking goal sa aking sa future na gusto kong maging pari balang panahon. So, sana po sa mga ayun, bigyan pa rin ako ng grasya ng Panginoon na magkaroon pa rin ako ng pagmamahal sa edukasyon ito na hindi mawala kahit na pandemic na yun. Alam niyo po, napakahirap talagang lumabas ng bahay, napakahirap po talagang umattend ng misa. Ibang-iba pa rin po kasi talaga yung nandun ka, physically present ka sa simbahan, nakikita mo talaga kung anong nangyayari or nandun ka talaga, iba yung disposition pa rin pag nasa simbahan ka. So, sa sitwasyon kong ito na pandemic, talagang ang hirap dahil nga hindi in-encourage simbahan natin ngayon na pumunta sa mga simbahan dahil baka magkaroon pa ng mas malaking problema dahil na itong virus na ito. Kaya, ang ginagawa ko na lang po, pinagdadasal ko ng maigi na sana tulungan ako ng ating mahal na Birhen Maria na magpatuloy sa buwasyong ito, ipagdasal niya ako sa Panginoong Ama na magkaroon ako ng patuloy na pagmamahal sa bukasyon ng pagkapahal. Salamat, Ichiro, sa iyong ibinahagi. No? Pakinggan naman natin ngayon ang kwento ng pagkamangha at pagkahumaling ng ating kapatid na si Brother Carlo Emmanuel D. Carlo? Magandang hapon po sa inyong lahat. Nais ko muna magpakilala ulit. Ako po si Carlo Emmanuel D. Ako po ay tubong Tansa Cavite, Barangay Paradahan. Ano po? Kung pag-uusapan po ang attraction, sinasabi nga po kanina na external at internal attraction. Siguro po laging nauuna yung laging nauuna yung external attraction. Kaya nga po 2014 simula po akong pumasok sa simbahan bilang sakristan. At doon ko po nakita yung kagandahan ng simbahan, ng liturgy, ng paglilingkod ng mga pari, ng aking parish priest. At doon po sumunod yung internal attraction. Kasi po kung tatanungin niyo po ako, kung ano ang mas matimbang, sasabihin ko po na ito ay ang internal attraction talaga, na siyang pumupukaw sa aking damdamin hanggang ngayon. No? Simula noong pagpasok ko bilang sakristan sa simbahan, hanggang ngayon nananatili pa rin siya sa akin. At yun po yung pinakita sa akin ng aking parish priest noon, na yung labis na malasakit sa mahirap, yung malalim na generosity sa mahihirap, no? Tuwing sasapit po ang simbang gabi, no?
ang aming pong parish priest ay mag-a-announce na mamimigay kami ng mga Noche Buena package sa December 24 para sa mga mahihirap. At nakakatuwa po kasi talagang iniisa-isa niya yung mga ibibigay. Halimbawa, kailangan ng corned beef ay pure foods. No? Walang noodles, walang kape, ang bigas ay sinandoming. Kung bakit po walang noodles at kape? Dahil araw-araw na nila yung kinakain. No po, sinabi po niya na ang pagbibigay natin sa may hirap, dapat special yan. Dapat special. At doon po ako napukaw. No? Hindi lang simbang gabi, kundi sa mga simple at ordinaryong araw na may pupunta sa kumbento, pagkatapos ng misa, manghihingi ng tulong, bibigyan, aabutan. Hindi pwedeng aalis ang tao na walang dala sa simbahan. So siguro po, yun yung aking mga naging attraction sa paglilingkod. Gayon din po yung aming parish priest ngayon na talaga namang napakasigasig sa pagtulong ngayong panahon ng crisis, ng pandemya. Talagang every aftermath, aalis na yan agad. Pupunta ng mga baryo na aming mga natasakupan para bigyan ng relief na siyang aming nire-repack. So, siguro po yun, yung mga attractions. Salamat, Carlo. No? Napakinggan natin kanina, Earl, Carlo, no? At Ichiro, yung ating proseso ng pagtingin sa bokasyon na ito na nagsisimula sa karanasan ng tinatawag na pagkamangha. No? Parang manghang-mangha tayo sa buhay ng isang pari. No? Sabi nga yung sinishare ninyo, Carlo and Ichiro, na external at internal attraction. No? Ang lahat nagsisimula sa external attraction. Kaya kung mapapansin nyo sa vocation promotion, napakahalaga na mayroong mga ipinapakitang mga materials yung vocation promoter. No? Siyempre, maliban doon ay yung kanya mismong sariling kwento ng bokasyon. Pero bahagi ng buhay ng isang pari ay yung siya mismo ay maging isang buhay na vocation promoter, no? Or vocation animator. No? Kaya nga yung pagkamangha ninyo doon sa sinusuot ng mga pari, pagkamangha ninyo sa maaring ginagawa ng pari, no? Sa una ay parang napakababaw pa lamang, pero yung pagkamangha na yon, umuwi yun sa pagkahumaling. No? Yung bang hindi na lamang ninyo nais na tingnan, kundi gusto nyo ng samahan. Yeah? At sa inyong pagsama, parang gusto nyo na ring yakapin yung buhay na kanyang pinagsusumikapan. No? Kaya yung kwento ng tinatawag na pagkamangha at pagkahumaling, ang bawat isa sa atin ay mayroon ng ganitong kwento. Kaya mula sa karanasang yun, makikita natin, bakit ko ba hinangad na pumasok sa seminaryo? At sa seminaryo, kagaya ng sinasabi ni Ichiro kanina, doon niya nagawang unti-unting palalimin yung kanyang pagkamangha at umuwi yon sa tinatawag na pagkahumaling. O sa termino na ating naririnig kanina sa bahaginan, nagkakaroon na ng internal attraction. Yung bang hindi, kumbaga siguro sa ugnayan ng mga magkasintahan, no? Hindi na lamang basta nais kitang tingnan o mahumaling sa iyong o mamangha sa iyong kagandahan, siguro para sa isang lalaki na tumitingin sa isang babae, kundi gusto ko nang maging bahagi ng iyong buhay. No? At sa kwento ng ating bokasyon, ganun din. No? Yung bang hindi lang sapat sa atin yung sumasama tayo kay Father, nagsiserve tayo sa altar bilang sakristan,
o kaya pumupunta ng simbahan tuwing araw ng linggo, kundi unti-unti gusto na nating gawing konkreto yung pagtugon na ating nais na ganapin. Ibig sabihin, simulan na ang ating pagyakap sa buhay na mayroong malaking impluwensya sa atin. Mga kapatid, mamaya po sa ikalawang bahagi ng aming bahaginan ay bibigyan natin ng pagkakataon ang akin po mga katuwang na tagapagpadaloy ng bahagi ng ito na sina Carlo at si Earl na tanungin ang ating mga panauhin batay pa rin po sa kanilang ibinahagi. Babalik po kami sa loob lamang ng ilang patalastas.
Nagbabalik po kami sa ating usapang bokasyon kung saan ating pinagninilayan at pinagbabahagi ang kwento tungkol sa pagkamangha at pagkahumaling o yung tinatawag po nating attraction. Kanina po napakinggan natin ang pagbabahagi ng ating mga panauhing seminarista na sina Ichiro Abaigar at Carlo Emanuel D. Kung saan ibinahagi nila sa atin kung paano nila naranasan ang tinatawag na karanasan ng pagkamangha at pagkahumaling sa bokasyon na ito ng buhay pagpapari. At kanina rin po ibinabahagi nila sa atin kung paano nagsimula ito. Kay Brother Ichiro ay nag-share siya kung paano nagsimula ito sa paghuhubog ng kanyang mga magulang, yung pagkamangha niya sa kasuotan ng pari. At si Brother Carlo naman, yung paraan ng paglilingkod na ginaganap ng kanyang kura paroko. Sa pagkakataon pong ito upang mas lalo pang pagyabungin at palalimin ang ating usapan, tutulungan po ako ng aking mga kasamahan para sa pagtatanong sa ating mga panauhin. Sisimulan po ito ni Brother Carlo Malaluan. Hello, magandang hapon na. Father Randy, Hapon. Kuya Earl, Brother Carlo at Brother Ichiro, no? Hapon. Tutuwa ako, salamat sa inyong mga ibinahaging kwento ng inyong pagkamangha at pagkahumaling na eventually rin naman ay nag-lead sa pagyakap sa bokasyon. No? Sabi nga ni Brother Ichiro sa kanyang kwento, no? Nagsimula lang ang lahat sa kanyang kagustuhan o sa kagustuhan ng kanyang mga magulang na maging malinis. Kaya naniniwala na ako sa kasabihang cleanliness is next to godliness. Dahil doon nabuhay ang kaniyang bokasyon. No? Brother Ichiro, ito yung gusto ko lamang itanong sa iyo. No? Papaanong yung mga ganitong karanasan, mga bumunting karanasan, ay nagpalalim at nagpalakas ng iyong kalooban upang lalong yakapin ang buhay na ipinapaanyaya sa iyo ng Diyos? Naging mas malalim itong lahat ng mga eksperyensya ko, mga nakita ko, mga natutunan ko pagdating ko sa seminaryo. Doon ko talaga doon sinagot ng Panginoon ang lahat ng mga katanungan ko. Doon niya ipinakita sa akin na ganito talaga pala ang buhay pare, ang buhay ng isang pare. Ito ang realidad. Hindi lang pala simple ang pagiging pare na kala natin misa-misa lang ang pare, kala natin na kain-kain lang ang pare, kala natin usap-usap lang ang pare, entertain, gano'n. Pero sa likod po ng, sabi pa nga, sa likod ng camera, talagang nakita ko na doon pala talaga yung mas matinding pagsasakripisyo ng pare. Lalo na kapag walang misa, walang schedule. So, yung pare or ang seminarista, kagaya ko, paano magiging productive yung araw ko kung magdadasal ako ng umaga, ng tanghali, ng gabi, tapos bago matulog. So, sa oras ng mga yon, parang sabi ko, parang hindi pa talaga nakukumpleto yung isang buong araw. So, yung struggle ng pare, kung paano lahat ng ginagawa niya ayon sa Panginoon, o parang in line sa pagiging pare. Kaya sabi ko, struggle pala yun ng pagiging pare, lalo na kapag mayroong mga parishioners na pumupunta sa kumbento, may nagrereklamo, or mayroong mga ibang parishioners na nagpa-backstab sa mga pare. So, sabi ko, ayun pala talaga doon pala talaga naki-encounter ng pare yung kung meron talaga siyang paninindigan at pagmamahal sa kanyang
edukasyon. So sabi ko, sa seminaryo ko talaga nakita sa 2 taon ko seminarista, akong seminarista. So sabi ko, yung pala talaga ang hirap pala ng pagiging pare. Akala ko sa pagiging malinis lang yun. Kailangan nakaplansya lang ang mga vestments ng pare tapos okay na. Para lang mag-homily ng maganda, okay na. Hindi pala natatapos yun doon. Sabi ko, sa mga, lalo na sa spiritual director ko, nasa seminaryo pa ako, tinatanong sa kanya, Father, nakikita niyo po ba na magiging pare ako pagdating ng panahon dahil magkasama naman tayo araw-araw, nakikita mo naman ako araw-araw. Nandyan lang talaga yan sa pag-iingat mo. Yung kung tinitreasure mo talaga yung passion na meron ka ngayon. Kung ina-answer mo yung tawag ng Diyos sa iyo. Kaya po, yun po yung naging dahilan kung bakit naging mas malalim talaga ang aking pagpananaw sa okupasyon. Salamat, Carlos, sa iyong katanungan para kay Ichiro at Ichiro sa iyong kasagutan. Habang nakikinig ako sa inyong dialogo, sa inyong pagkakwentuhan at pagbabahaginan, dito nakikita natin mga kapatid na nanonood at nakikilakbay sa amin kung paanong sa simula nakikita ng isang kabataang lalaki yung mga ilang bagay na kumbaga ay kumikiliti sa kanyang hangarin sa hinaharap, no? Halimbawa, nakita niya ang isang pari, kagaya ng sinishare ni Ichiro na ang ganda ng vestment, maayos tingnan, malinis tingnan. So sa una may ganong klaseng pagtingin. Pero ngayon makikita natin yung mahalagang bahagi ng seminaryo sapagkat pag pumasok na ang isang seminarista sa loob ng seminaryo, marami siyang mauunawaan. Marami ding ibubukas sa kanyang kamalayan, sa kanyang kaisipan. No? Siyempre, pumasok na napakaraming mga ideya, dapat ganito, ganyan, ganito. Pero pagdating sa loob ng seminaryo, may mga bagay na unti-unti niyang mauunawaan. Kaya po, hindi nakapagtataka bakit kailangan ng isang mahabang yugto ng pag-uhubog ng isang nagpapari. Bakit? Kasi doon sa loob ng seminaryo, ang daming niyang matutuklasan sa kanyang sarili at ang dami rin niyang mauunawaan para sa mga bagay na dapat niyang pahalagahan. Una, syempre, sa pagiging isang mabuting tao. At kapag napagsumikapan niya, nayakapin ng ilang mga pagpapahalaga kung paano maging mabuting tao, magagawa niya rin itong maialay sa sambayanan na pagdilingkuran niya sa hinaharap. Kaya yung pagtugon natin sa bokasyon, ito ay isang karanasan na malimit kong i-share lalo na sa inyo mga kapatid na seminarista. Yung pagtugon natin, yung para tayong nasa tabing dagat, naglalakad tayo sa tabing dagat at nahuhumaling tayo at namamangha doon sa kagandahan ng dagat, napaka-asul, malinis, no? Tapos gusto nating maligo ng dagat. At sa ating paliligo, unti-unti tayong lumulusong. No? Sa una ay mababaw pa lang ang tubig. Tapos maya-maya, umaabot na ng tuhod, umaabot na sa kalahati ng ating katawan. Tapos dadating ang sandali na wala na tayong mayapakang buhangin at tayo lumalangoy na. At sa paglalangoy natin, minsan nakakatakot kasi baka malunod tayo. Pero nagugulat tayo. Meron na palang biyaya at grasya ang Diyos na ibinibigay sa atin para manatili tayo sa ating paglangoy. Na hindi na sarili natin ang kinakapitan natin, kundi ang Diyos na sinusundan natin. No? Kaya makikita natin mga kapatid na seminarista, sa inyo pong mga nakikinig at nakikilakbay sa bawat isa sa amin, na ang buhay po ng isang tumutugon at tumatalima sa pagtawag ng Diyos sa ganitong klaseng bokasyon ay isang buhay na punong-puno ng pagsusumikap.
Sa una, mayroong mababaw na dahilan kung bakit gusto pumasok sa seminaryo. Pero pagpasok sa loob ng seminaryo, may mga unti-unting paglalim sa buhay, sa prinsipyo, at sa pamamaraan, lalo na ng pakikitungo sa kapwa. Kanina nga habang nakikinig ako kay Ichiro, no, parang sinasabi niya parang pinapaalalahanan niya ako paano maging pare. Oo, no. Sorry po. Pero nakakatuwa kasi tinitingnan ko 'yon bilang sabi ko, napakagandang paalala ito lalo tigit sa bawat nanonood sa atin. No? Ang buhay pagpapare, di lang tungkol sa pagkain. Oo. Sabi ko nga, pag Mayo, Flores de Mayo, no? Araw-araw may mga nag-hermano at hermana. May papansit palagi. Hindi kaya biro kumain ng pansit sa loob ng 31 days. No? Diya? Pangalawa, yung buhay pagpapare, hindi lamang dahil sa ganda ng suot. No? Oo, di ba? Dahil unang-una, hindi naman kami nandito para maging isang pasyonista. No? Kumbaga, ang bawat sinusuot naming vestment ay nagpapaalala sa amin ng pagsusuot namin kay Jesus. Na kapag nakita kami ng mga tao, hindi na kami ang titingnan, kundi ang Jesus na nasa amin. Di ba? Kumbaga, mayroong nakikitang panlabas, pero may nangyayari sa kalooban. Pakinggan naman natin ngayon ang katanungan ni Earl kay Carlo D. Ako. Yan, magandang hapon po muli sa lahat, no? Carlo, magandang hapon. Maganda, no, yung pinahagi mo sa amin na mula sa external attraction at pumasok tayo dun sa internal attraction na sabi mo nga, mas matimbang, no? Na yung pagtulong sa'yo, pagtulong ng mga naging parish priest nyo, parish priest mo at yung parish priest mo ngayon, na sa mga mahihirap, no, ay malaki yung impluwensya nito sa iyo. Marahil ay nagdala rin ng pagtugon mo, no, sa panawagan ng Diyos sa buhay pagpapari. At siguro, simple lang yung tanong ko, ano yung dating nito sa iyo, no? Na nakita mo yung parish priest mo na gano'n, yung gano'n din yung pagkilos ng inyong simbahan sa pagdating sa mga mahihirap. Ano yung dating nito sa iyo? Ano yung sinasabi nito sa iyo na how do you, paano mo siya natatranslate, no? Na talagang pumapasok siya sa kalooban mo. Yun. Salamat po sa magandang katanungan ng Kuya Erwin. Kasi kung pagtulong lang ang pag-uusapan, napakadaming paraan ng pagtulong. May mga social workers, no? Merong gobyerno. Pero ano yung dating sa akin nung tumutulong ang aking kura paroko sa mga mahihirap? Siguro dahil merong pagdamay. No? Merong pagdamay, merong Diyos na buhay na handang dumamay sa mga mahihirap sa katauhan ng pari. Katauhan ng pari. At siguro ang gandang dating sa akin na sa pagpanggap ng mahihirap, ng mga dukha ng binibigay ng simbahan, meron silang kasama. Meron silang kasama sa paglalakbay na hindi sila mag-isa. Hindi sila iniwan, hindi sila itinakwil ng lipunan. Merong simbahan na handang dumamay sa katauhan ng mga pari. Siguro yun po. Salamat. Salamat Earl at Carlo. Nung mga nakaraang mga usapang bukasyon natin, di ba isa sa mga pangunahing paraan ng pagtawag ng Diyos ay yung paghahangad na makapag-alay ng sarili. No? Yung bang masaya ka kapag nagdilingkod ka, masaya ka pag dumadamay ka, masaya ka pag nagmamalasakit ka, o gumagawa ka ng mabuti sa iyong kapwa. Kaya yung karanasan ni Carlo na kanyang ibinabahagi ngayon, yung malaking impluensya ng ginaganap ng kanyang kura paroko,
ay isang pamamaraan na kung saan ay nararamdaman niya rin yung tawag ng Diyos. Kaya nga siguro ganun din kalakas yung impact sa kanya na magbigay ng kanyang sarili, sapagkat mula sa pagsaksi niyang yon sa kanyang kura paroko, nandun din yung paghahangad niya na dumating ang sandali na siya din makapagbigay ng kanyang bahagi. Siya din makapagpadama ng pagdamay, siya din makapagpadama ng pagmamalasakit, siya din makapagpadama ng paglilingkod, lalo na sa kanyang kapwa. Mga kapatid, lagi nating tatandaan, kapag tinutukoy natin yung karanasan ng ating una pagkamangha sa ganitong klaseng buhay, di ba? Pag tayo namamangha, parang baon-baon natin yun sa kamalayan natin. Lalo na sa panahong ito kasi syempre, yung bang paggawa ng mabuti, ang lakas ng impact niyan no? Sa tingin ko higit kaysa sa gumagawa ng masama. Minsan, bagamat ang nakikita natin sa social media ng mga nagtitrending ay yung mga maling paggawa, yung mga masamang pakikitungo sa kapwa. Pero kapag mayroong nagpamalas ng isang kamanghamanghang gawa, bunga ng pag-ibig at bunga ng kabutihan, malaki din ang impact nito. No? At kapag ginawan tayo ng mabuti ng isang tao, doon natin nakikita mayroong pagbabago na nangyayari sa ating kalooban. No? Kaya nga yung pagkamangha, no? Yan ba yung sitwasyon at pagkakataon na parang hindi ito pangkaraniwan pero nagaganap? Paano nagaganap? Paano niya ginagawa? At bakit niya ginagawa? No? Yung pagkamangha, pwedeng mag-lead yan sa mga katanungan. No? At kapag ikaw ay namamangha at ikaw ay nagtatanong, ikaw din ay naghahanap ng kasagutan. Kaya ngayon, para makahanap ka ng kasagutan, kailangan mo naman mahumaling. At sa pagkahumaling mo, ayun, teka nga, unawain ko to kung bakit. No? Marahil siguro, Carlo, may mga pagkakataon nun, natatanong mo na rin si Father Ronel na iyong kura paroko. Father, bakit po? Bakit kailangan gawin? Bakit ginagawa? No? Para saan? No? Yung bang pagtatanong sa isang positibong pamamaraan sapagkat hinahangad na maunawaan ng lubusan. Ang lalim ba nun, Ichiro? Oo. So, doon natin makikita yung pagkilos ng Diyos sa larangan ng pagkamangha natin at pagkahumaling. Yeah. Yung bang tipong ayaw mo nang ialis ang iyong paningin. Kasi alam mo, meron kang hinahangad sa iyong tinitingnan. Siguro magandang pagkakataon ito para hingin din natin ang mga pagninilay ng ating mga kapatid na kasama natin ngayon. Unahin natin si Brother Earl. Okay po. Maraming salamat po, Father. Totoo lang po kanina pa ako kikilabutan. Nakikinig ako sa kwento nilang dalawa, ni Ichiro at saka ni Carlo, no, na yung buhay ng pagkapari. Kasi kanina bago tayo magsimula ay pinagdidilayan ko ano rin yung initial attraction, ano yung external attraction ko, yung internal attraction. At ang pagkapari ay talaga namang hindi nagtatapos, no, sa misa. Hindi siya nagtatapos sa celebration ng mga sakramento. Nakikita ng marami. Ang buhay pagkapari ay wala rin, para bang pinagdinilayan ko, walang duplicity. Na ikaw ay ikaw, no, sa harapan ng Diyos, sa harapan ng tao. Nakikita ka man o hindi, si Father Randy ay si Father Randy. Parang yun yung nakapukaw sa akin na hindi nagtatapos sa mga sakramento, ngunit ito ay nagdadala sa atin para tulungan yung mga dukha na makidamay sa mga nangangailangan at maging para sa iba. So, wala yung pagiging yung sarili. Pero ang matitira lamang ay yung kapwa na parang sinasabi ko sa atin ng simbahan na the joys and the hopes
of the poor is the same joys and hopes of the church. Na ang paglilingkod ay nakikita man ng marami o hindi, nasa maganda bang sitwasyon o hindi. Tinatawag tayo ng Diyos para maglingkod. At ang buhay ng pagpapari ay hindi lamang sa masasayang panahon, pero ang buhay na tinatawag tayo ni Jesus ay sa mga panahon din na tayo ay nire-reject, sa mga panahon na mahirap, sa panahon na mainit, magulo, sa panahon din na tahimik, sa panahon din na payapa. Sa lahat ng pagkakataon ay tinatawag tayo ng Diyos. Tinatawag tayo ni Jesus na makaisa sa misyon na ginagawa niya at patuloy niyang ginagawa para sa atin. Salamat, Earl, sa iyong ibinahagi. Pakinggan naman natin ngayon si Carlo Malaluan. Gandang hapon po ulit, Father Randy, Kuya Earl, Ichiro, and Carlo, no? Tokayo. Habang binakikinggan ko ang inyong mga kwento, balik din sa aking alaala yung mga karanasan kung saan ako rin ay namangha sa buhay ng isang taong nag-aalay at nagtatalaga ng sarili sa Diyos. Ito yung mga munting bagay na simpleng paalala at paanyaya upang tuklasin ang mas malalim na panawagan at kahulugan ng buhay. Tulad ng kwento ni Ichiro, ang pagkamangha sa kagandahan ng vestments ay isang paraan ng pagpapalalim na makita ang kagandahan ng buhay ng isang pari sa kabila ng napakaraming pagsubok at problema. No? Sa kwento naman ni Brother Carlo D, makikita natin kung papaano ang mismong pagsaksi o witnessing ay isang pagkakataon na makita ang kagandahan ng buhay ng isang nag-aalay ng sarili sa Diyos, nagbibigay at saka nagmamahal. Sa huli, no, yung pag nakita natin ang kanilang mga kwento, marirealize natin na lahat tayo ay naaakit, namamangha sa maganda. At gamitin natin itong pagkamangha at pagkaakit sa kagandahang ito upang at matuklas yung kagandahan ng Diyos na siya rin namang tumatawag sa atin. Salamat, Carlo, sa iyong ibinahagi. Ngayon naman, bigyan natin ng pagkakataon para sa mga pangwakas nilang pananalita at mensahe ang ating mga panauhin. Unahin natin si Carlo Emmanuel D. Yun po, sa panahon ito ng crisis, sa panahon ito ng kaguluhan, sa panahon na talagang sabik na tayo lumabas sa ating mga bahay, no, isipin natin na merong mga nag-aalay ng kanilang buhay at sila yung mga tinatawag natin frontliners. Lagi natin silang isama sa ating mga panalangin at umasa tayo na balang araw ay magkakaroon din ng panibagong buhay, panibagong yugto ang ating buhay. Bit-bit natin yung mga aral na ating napulot habang naglalakbay tayo ngayon sa panahon ito ng pandemya. Salamat. Salamat, Carlo. Ichiro. Hello po, Father Andy. Sige, Ichiro. Hello, Ichiro? Father Andy. Yes po. Okay. So, pagkakataon mo ngayon, Ichiro, na makapagbigay ng mensahe sa ating mga taga-subaybay. Father Andy, hindi ko kayo naririnig. Hello, naririnig mo na ako? Sorry po. Hello. Okay Hello? na po. Okay. Po. So, Ichiro, sa pagkakataong ito, maaari kang magbahagi ng ilang mga pangwakas na mensahe sa ating mga taga-subaybay. Sa inyong lahat po na nanonood ngayon, gusto ko rin pong pasalamatan muna ang si Father Randy, ang host natin ngayong araw na ito, ngayong oras na ito sa online page sharing, and Kuya Carlo, and Kuya Earl, at syempre sa kasama kong guest din na si Kuya Eman. Thank you at naging kaisa ninyo ako sa hapon ito, sa oras na ito, sa pagkakataong ito na
ma-share ko ang aking mga attractions sa okupasyong ito. Gusto ko lang pong magbigay ng mga reminders paalala sa inyo, sa mga nanonood sa atin ngayon, na sana po sa kabila ng pandemyang nararanasan natin ngayon, kahirapang na nai-encounter po natin, na hindi po natin na kalimutan ang pagdadasal, na magkaroon pa po sana ng maraming okupasyon, maraming kabataang lalaki at babae na pumasok sa kumbento at sa seminaryo, na ipagdasal po sana natin na ma-realize nila ang totoong pagmamahal ng Diyos. Kung tinatawag man sila, na sana sagutin nila ito ng positibo, ng buong puso, na hindi sila sana mag-alinlangan na sa pagkakataong tinatawag sila ng Diyos. At gayon din po, gusto ko din pong magkaroon sana ng tayo ng pagdadasal sa mga pare, sa mga obispo natin, na bigyan pa po sila ng pagkakataon, ng maraming pagkakataon ng lakas at ng pagmamahal sa kanilang pasyon, na ito'y magpatuloy. Kaya nakikita po natin sa pagkakataon, sa panahon ngayon, na talagang todo effort po talaga ang ating mga clergy, ang ating religious men and women, ating mga dioceses, na todo effort po talaga sila na nagbibigay ng tulong, kahit sila din mismo, alam po na nahihirapan din po sila, nag-struggle din po sila, pero nakita ko po ang totoong pagmamahal talaga nila sa pamamagitan ng pagtulong sa panahon ngayon ng pandemya. Huwag po sana natin kalimutang parating magdasal, kasi alam po natin na ang Panginoon na lang po talaga ang ating pag-asa sa sitwasyon nito, na sana bigyan po ng Panginoon ang ating mga medical experts na makahanap na ng vaccine or whatsoever po sa sa sakit na ito. Sana pagkatapos po ng lahat ng ito, maging mas matibay ang ating pananampalataya sa Panginoon. Maraming salamat po sa inyo at magandang hapon. Salamat, Ichiro, sa iyong pangwakas na mensahe. Mai-share ko lang, bago tayo magtapos. Earl, Carlo, Ichiro, and Carlo Emmanuel. Isang napakagandang pagkakataon na sa pamamagitan ng ganitong klaseng mga online usapang bokasyon, ay magkaroon tayo ng parang isang karanasan ng pagbabalik tanaw kung gaano kabuti ang Diyos, nakakamangha ang pagtawag ng Diyos, at kung paanong nagsisimula tayo sa pagtugon sa Kanya at nagsisikap din sa pagtugon sa Kanya. No? Bilang vocation director ng Diocese of Imus, isang napakalaking pantulong ito sa aking bahagi upang makita at simulang madama kung nasaang yugto na ba ang mga seminarista sa kanilang pagsusumikap. No? At natutuwa ako kasi sa ganitong diwa ng ating usapan, nakikita natin yung direksyon na pinag-aanyaya sa atin ng Panginoon. Na syempre, sa una, parang may mga mababaw tayong napapag-usapan, pero yung nagtatapos ang bahaginan natin sa mas malalim na pagtingin sa pagtugon sa panawagan ng Panginoon. No? Yung marinig ko yung mga mensahe ninyo na punong-puno ng pag-aalay ng sarili, pagdamay at pagkamangha sa lahat ng mga pagsisikap ng mga lingkod simbahan, mga pari, mga obispo, mga relihiyoso at relihiyosa. Ito ay isang malinaw na pahayag na mayroong malalim na nangyayari sa inyong kalooban upang lalo nyo pang mahalin at pahalagahan ang buhay na ito at ang bokasyong ito na ating pinagsusumikapan. Kung kayo po ay mayroong mga tanong at mga nais na
magpagabay sa amin para sa isang paglalakbay na ito sa pag-unawa sa bokasyon. Maaari po kayong mag-iwan ng mensahe sa through private message sa Ministry ng Bokasyon Facebook account at sisikapin po namin na sagutin ito sa ganang kakayahang mayroon kami. Lagi po nating tatandaan, mayroong bokasyon kung tawagin. Ito po si Earl Tan, ang inyong kalakbay sa pagtugon. Ito po si Carlo Malaluan, ang inyong kalakbay sa pagtugon. At ito po si Father Randy De Jesus, ang inyong kalakbay sa pagtugon. Stay at home. Stay safe. And stay with Jesus. I Love. Bokasyon. Yun. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre po, bago tayo maghiwa-hiwalay, sama-sama tayo magpasalamat sa Diyos sa biyayang ito ng ating usapang bokasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal na Ama, nagpapasalamat kami sa biyaya ng kwento ng aming pagsusumikap na tumugon sa iyong paanyaya sa bawat isa sa amin. Salamat sa pagbabahagi ng mga kapatid namin na sina Carlo Emmanuel at si Ichiro Luis sa kwento ng kanilang pagkamangha at pagkahumaling sa bokasyon na ito. Dalangin namin na patuloy mo kaming pagkalooban ng mga biyaya na aming kinakailangan upang sa gayon kami ay makatugon sa kakayahang aming tinataglay. At naway patuloy mo kaming tulungan na matuto at mahubog sa marami pang pangyayari sa aming buhay, sa aming kapaligiran, at sa aming pakikisalumuha at paglilingkod sa aming kapwa. Ang lahat ng ito inihiling namin sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumay. At pagpalain po kayong lahat. At sumainyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat po, Ichiro, Carlo Emmanuel, Carlo Malaluan, and Earl Tan. God bless you. Thank you, Father. Thank you Salamat po. po sa inyo lahat.